Nakakaloka. Kasi itong si Erwin Tulfo pala, nirevoke na pala yung kanyang US citizenship, yung kanyang US passport, noong 2021. Nagkaroon siya na-receive niya yung notice by 2022. So apparently, yung kanyang citizenship, yung kanyang passport, kasi ano yan pag dual citizen ka, tapos gusto mo lang mag-revert back doon sa Filipino citizenship mo, all you need to do is to take an oath of allegiance. Yun lang yung kailangan gawin. Oath of allegiance. Ngayon, itong si Erwin Tulfo, tinanggalan siya ng US passport under the pretense na siya ay American citizen. So apparently, hindi pala fraudulent pala yung pag-acquire niya ng American citizenship. Hindi pa, kasi ang gamit pala niya na information bilang American citizen ay si Eric Sylvester Tulfo. Diba, why is this not getting media attention, diba? Nakakaloka. Ang sarap naman niya, Miss Joey. Oo, ang sarap. Parang niloko niya yung US. Kaya nakahold yung passport niya, ma'am. Sabi ni Marlon, revoke na nga. Revoke na. Maapektuhan ba candidacy niya, sabi ni Tita Alice? Well, there should be some there should be some consideration on this one. I mean, this specific crime that you did in the US is fraud. So ngayon, sa Pilipinas, hindi ka po pwedeng makahawak ng government office kapag ikaw ay nagkaroon ng kaso at ikaw ay napatawa ng napatunayan na ikaw ay isang guilty sa kahit anumang kaso involving moral turpitude. Ngayon, in this case, baka kasi i-argue nila, hindi, US naman yun ganyan-ganyan, ineme, ganyan-ganyan. The mere fact that you're using a false identity sa US soil, it should have some bearing when it comes to handling a public position. Mga Pilipino, please maging matalino. Wag na iboto mga ganitong politiko. No vote any Tulfo, sabi ni Tita Benji. Agree! Diba? Di nga nilabas sa mainstream media kaya di na pag-uusapan. Correct! Kala ko di nasusuhulan ang mga Tulfo, yun pala nababayaran din. Yung isang aspect ng dual citizenship supposedly ni Erwin Tulfo, na inaamin niya publicly na dual citizen siya. The other side pala is actually a fraud. It was obtained through fraud. So, ibig sabihin, Pilipino ka lang. Wala kang Pilipino ka, yung American citizen is clothed with misrepresentation. Diba? Ano ba na una, yung revocation ng US passport or pag-renounce ng US citizenship ni Tulfo? Sabi ni Katat. Well, the way I see it, may US passport pa siya. Kasi kapag nag-renounce ka na citizenship mo, antemano, cancelled yun. At pagka kinancel siya, sasabihin doon, ang reason ng pag-cancel sa passport mo is that you revoke your US citizenship. Diba? In this case, no, nagpaparenew siya noong 2021. Pagkatapos, nung in-investigate yung kanyang whereabouts noong 2021, doon na nalaman na misrepresent niya yung kanyang passport. So ngayon, if he is, let's say, he renounces US citizenship somewhere along the way, it is already too late. Diba? So I would say, nauna yung revocation ng passport. Kaya, wala ka nang i-renew. Kung nauna yung revocation, wala ka nang i-renew yung passport, diba? Ang halakaiman, Miss Joey, sobrang dutong. I'm salivating. Mangga. Alam niyo yung manggang bubot? Yung maliliit. Ano to? Parang variety to ng mangga eh. Sabi ni Conde, makakatakbo pa rin yan. Si Erwin kasi malakas kay tambaluslos. Actually, yung nakakatakot no? Yung pagkakunwari, yung blatant na parang dapat hindi na ito pinapatakbo eh. Diba? Nakakahiya sa world stage pag nanalo yan. May senator tayo na fraud, sabi ni Amor M. Totoo. It's gonna be very, very embarrassing. Magpabitag sa Erwin. Madami nakapagsabi naman sa'yo, nakaboses mo si Angeline Quinto. Talaga ba? So nakakaloka, diba? Tamba nga international ang kaso bribery, hindi nahiya. Baka irarason ni Tulfo niyan, sasabihin na nag-renounce naman din ako ng US citizenship, kaya no big deal. Pero alam mo, Kat, tingin ko, yun talaga magiging way out nila dyan. Yun talaga yung sasabihin nila dyan. Nag-renounce naman na ako eh, wala naman akong pakijam. Pero ang point kasi, kung nag-renounce ka earlier than the revocation of your passport. Actually, kahit pa sabihin natin na una yung renunciation,
Nauna yung renunciation ng US citizenship mo. The mere fact that you asked for the renewal in 2021 and you were found out to be deceiving the US government, for me, inconsequential yung pag-renounce niya. Kasi yung act mo ng fraud, hindi naman yun hindi naman yun parang mabubura yan dahil ni-renounce mo na yung ni-renounce mo na kasi unang-una, void ab initio yung iyong passport. Ibig sabihin, from the very, very beginning, hindi ka dapat kumuha ng US passport, hindi ka dapat nagpanggap. Diba? Oo. Tama ka ng Kat. Malamang gagamitin nila yan. Malamang, no? Just to confuse the situation. Gagamitin nila yan. But for me, I think, the renunciation has nothing to do here. Kahit gamitin nila yan, it does not explain why you obtain a fraudulent passport from the US government. Last na apple ni Tulfo, pati US niloko. True! Diba, puta? Kung kaya nang lokohin ng US government pagdating sa mga ganitong bagay, tingin ninyo, yung mga ordinaryong individual, di niya kayang lokohin, yung mga boboto sa kanya, di niya kayang lokohin? Kung kaya mandaya sa passport, paano pa kaya sa eleksyon? Sabi ni Top Trends. Correct! Correct! Diba? Comelec should act on this fraud and quickly disqualify him. Katulad ni Erwin, ay di na-approve as secretary because of his 4 convicted libel cases. Diba po, Ma'am Joey? Totoo. Kasi sobrang korap rin ng Comelec eh. Sobrang korap ng Comelec. Alam nyo ba, sa Comelec, nagbibilihan ng party list dyan. They just buy out party list. Naging naging commodity. Yung bago ka makapagpalista as party list, dahil sobrang hirap, ang dami-daming requirements. At yung Comelec, ang dami-dami ng issue dyan na talagang yung kapag hindi ka nila trip or hindi ka nagbabayad, yun yung mga allegations, no? Napapark talaga yung application mo para maging party list ka. So ngayon, yung sa yung Comelec, sobrang rin sobrang corrupt rin Sa totoo lang, tingin ko dapat talaga yung mga constitutional body. Kasi mga yan, independent constitutional organization yung mga yan. So, hindi yan dapat naaapektuhan. Ideally, hindi yan dapat naaapektuhan ng mga preferences ng executive or ng legislative, ganyan. However, that can only happen in the idea world. Kasi nga, since president naman talaga nag-a-appoint ng mga tao dyan sa Comelec, o kung sinong tao dyan, parang iba-iba rin yung mga, meron talagang influence, hindi yun mawawala. Kung maka-English ka, kala mo pure Ingesera, but then buto tao si Erwin Tulfo kay Richard Gomez pa lang. True! Nakakulong po ba si General Wilkins? Ang alam ko, hindi pa. Ang alam ko, General Wilkins ay ikukulong after the holidays kasi yun yung condition ng contempt niya. Na parang in the spirit of Christmas, ganyan-ganyan. So, ang pinanggigilan nila ng malala, si Colonel Grijaldo talaga. Parang ang sabi, 70M sa party list para ma-approve, sabi ni Trilly Ling. Totoo yan! And ako nagtataka nga ako bakit walang walang about it, yung parang siguro kasi syempre parang wala namang mag-i-investigate dyan kasi syempre sino mag-i-investigate lahat nga sila gustong magkaroon ng pwesto sa government. Pero I think siguro yung mga ibang nag-a-aspire na magkaroon ng party list for legitimate purposes, they should start checking on this, on what's going on. Kasi talagang nagkakabilihan talaga ng party list Parang ang nangyayari, pagka kunwari meron ng isang party list, nakapag-register na sila, recognized na sila by Comelec, ganyan. Kaso, merong someone who wanted to buy a party list kasi hindi makapag-register. So, ang gagawin nila, bibili nila yung party list na register. I think this kind of transaction should be banned. It should be banned. Diba? Actually, there was nothing to renounce because he was never a US citizen in the first place, sabi ni Alexa. Yes! Ayan, mabalik na nga tayo. Yan yung sinasabi ko kanina. Yung renunciation would not have to do anything to protect
Erwin Tulfo. Kasi, void ab initio siya eh. You're not supposed to have an American passport in the first place. So, anong i-renounce mo? Ang talagang klaro dito, nanloko ka, isa kang fraud. 'Di ba? Ginawa lang press release ni Erwin Tulfo ang pag-renounce para kuno pinili niya maging Pilipino. Pero wala naman talagang US citizenship. Correct. Grounds ba DQ ang fraud, sabi ni Kulo TV? Well, kailangan hindi ka convicted of any crime involving moral turpitude. Ganon. Ang hindi ko alam, convicted dito sa Pilipinas or abroad? Kasi itong kaso niya na to, napag-alaman siya na nameki siya ng passport, sa abroad to eh. Diyos ko. Duda ako sa awayan ng Aimee at Lisa and Tambaluslos. Me too! Sa totoo lang ako, ayoko ng mga ganyan-ganyang chismis. Yung mga sampalan-sampalan na ganyan. Or hanggat walang, kung yung akap nandun pa din sa budget, o anong gagawin natin sa sampalan na yan? Diba? Anong gagawin natin sa sampalan na yan? Kung wala namang nabago dun sa budget at na-approve pa rin naman yung mga budget at yung mga ayaw natin ay nandun pa din, o anong silbi niyang sampalan na yan? Ayun. Pero sabi niya, di mo kaya boljakin si Mangga. Sabi ni kasi hindi naman siya nakikinig ng vlog ko lahat. Nabolja ko na ilang beses si Senator Aimee. I actually criticized the way Senator Aimee handled the PI inquiry. Kasi parang ang nangyayari, ang bait-bait niya dun sa mga resource speaker. Ang babait niya doon sa mga resource speaker. Ang dami ng ebidensyang inilabas ni Senator Aimee implicating Martin Romualdez. Pero, kasi diba the way they treated the witnesses sa ibang mga hearing, parang talagang pag nagsisinungaling, talagang pinapagalitan ng bonggang-bongga. Senator Aimee wasn't like that. So parang feeling ko, ano ba naman yan? Ang lambot naman ito ni Senator Aimee. Pagdating doon sa pag-reprimand doon sa mga witnesses na obviously naglalay. Yung si Onyate, diba? Yung obviously naglalay, ano pa ba? Yung sa Afghan issue din, I criticized her on that because I felt na parang half-ass siya yung sa Afghan issue. May pagka half-ass siya. Yung isa pa na kinriticize ko rin siya ng bonggang-bongga. Naalala niyo yung sa yung misinformation campaign during COVID? Misinformation campaign during COVID. Yung merong, ang pangalan nga nun, yung grupo na yon na General Analytics ba? Basta it is a company created by the Americans in order to run online misinformation campaigns. At nag-run sila ng misinformation campaign dito sa Pilipinas. Kinriticize ko ng bongga doon si Senator Aimee kasi bakit hindi niya in-invite yung Facebook? Dapat in-invite niya yung Facebook doon. So parang feeling ko, kasi dahil committee chair si Senator Aimee ng Foreign Relations, she just need to do it kasi nga, yun yung trabaho niya. Pero parang hindi niya General Dynamics! Yun, General Dynamics, Amir Khalil, thank you very much. Ayun. So nung usapin nung tungkol dyan, nagpahiring dyan si Senator Aimee eh. And I felt na parang, dapat pinatawag yung Facebook. Tapos, sa AKAP, I felt that she really fell short. Sayang yung mga statement niya na pipigilan natin, ineme, ganyan. And I think she really fell short. Kasi yung AKAP naka-insert pa rin, nanalo si Tambi sa kanya. Wala pa yung pulveron issue, hindi pa siya ganun kalakas, ganun. Ang sabi ko, that's not how I approach my politics. Kasi that time, may mga ambag pa kasi si Senator Aimee noon eh. Marami pa siya talagang nagagawa na nakakatulong talaga kay Inday. So parang sa akin, there's no point para mag-hate ako ng bonggang-bongga. I think in that live sinabi ko rin na yung galit ng mga tao kay Senator Aimee, darating kapag wala talagang gagawin si Senator Aimee tungkol sa drug issue ni BBM, magkakaroon talaga yan ng backlash sa kanya. And the people will not turn their back after. O anong nangyari? O tama ako, di ba? Kasi ang timeline na sinabi ko noon, pag lumabas yung Pulveron video at hindi pa rin nagsasalita si Senator Aimee tungkol sa drug addiction ng kapatid niya, is gonna be the point of no return for many people. Tama ako, mali? Tama ako, mali? O ngayon, ang daming galit na kay Senator Aimee na ngayon, kahit mag-explain ka tungkol sa drug addiction ng kapatid mo, which else na? Kahit itaas pa ni PRR din kamay mo, which else na?
it's really gonna hurt her.